Ganyan ka, ganyan kasanay yung ating alaga ang mga kabagis. So, yan, mag-ano siya, magpatong yan siya sa atin mga kabagis. Yan, ito parang ano to eh, lalaki to eh. Ating mixing mga kabagis, no? Bali, tatlo yung inahin natin. So, ang pakain ko na lang is umaga at hapon. Tagi-isang ganito mga kabagis. Bali, mga 1 kilo mahigit ito, mga 1.1 to 1.2. So, yan yung ating Bimig Expert. Yan yung kulay niya mga kabagis, parang pula-pula. Ito naman yung Ultra Pack Grower na parang may pagka brown. So bali dalawa dito mga kabagis, tapos dalawa din doon sa Ultra Pack. So apat ito. So ang ginagawa ko ngayon mga kabagis, kasi may inahin ako dyan na hindi masyadong gusto yung basa na pakain. So nagda-dry feeding tayo ngayon, pero yung nagtatanong sa akin ng mixing, ito lang, dalawang takal ng Bimig ganito, tapos dalawa din yung Ultra Pack. Noong nakaraang linggo binabasa ko, pero napansin ko kasi kapag kabasain ko, madaling mapanis, and then yung iba kasing, yung isang inahin ko kasi dyan, kumbaga mabagal siyang kumain pero inuubos niya. Ang kaso kung basain ko, hindi na niya maubos kasi mangangamoy na. So ang ginagawa ko ngayon, nag-dry feeding muna ako. Ang maganda din kasi meron tayong patubig na 24/7 dyan sa ano natin mga kabagis, sa kulungan. So ito na siya. So sa mga nagtatanong kung basain ko yan hanggang mapuno siya dito, papabayaan ko ng mga 3 to 5 minutes, ma-absorb na. Yung pagtingin kong pag ganyan ko is kung hindi masyadong tuyo, lagyan ko na naman hanggang sa malapot na siya. So ganun lang ako magpakain ng wet feeding. Kailangan malapot lang siya, hindi siya ganun na tuyo lang na basa. Dapat palaputin mo na, kumbaga mas nangingibabaw yung tubig mga kabagis kung ganun. So yun lang po yung aking paraan para pakain ng Bimig Grower Expert and then Ultra Pack Grower. Napakita ko sa inyo yung update din mga kabagis sa ating mga manok. Actually itong mga manok natin, meron dito magto 2 months na, meron din mga nakaka 1 month pa lang, kasi nga iba-iba yung batch natin sa manok. Ang ating mga Rhode Island mga kabagis, sanay sa tao. Maganda sa ganitong manok, sanay sila. Ayan, malaki na, oo. Ito yung magto 2 months na. Laki yata to eh. Ito babae. Yan sila, oh. Hello. So kibali ito mga kabagis, nasa 40 pieces ito ngayon, kasama na yung mga maliliit. So yung ginagawa natin, as of the moment, sinabay ko sila sa isang kulungan dito, na silang lahat na 40. Pagka 5 months nito mga kabagis, kasi magsimula na yan silang mangitlog, kailangan kong magawa ng ibang kulungan dito, dyan banda sa may manok, sa likod ng manok. Gawa tayo ng mga kulungan dyan na yung mangingitlog na sila. And then dito lagyan ko rin ng itlogan dito mga kabagis. So ang ganda lang kasi napakalaking achievement na para sa akin to, na hindi nagkakasakit, oh. Wala silang sipon, wala silang mga karamdaman, do minsan parang hingal na hingal sila dahil sa init, pero wala naman silang mga karamdaman kabagis. Wala silang sipon, wala silang yung mga nakikita ko sa mga post sa group chat or group page ng RIR na parang
na nabali yung mga liog ng RIR nila. Yung iba hindi na makatayo. Siguro ang tekniko lang kasi mga kabagis, naglalagay ako ng Bitrasin dyan. Sa pansin nyo, isa na lang yung nilagay kong inuman kasi kung damihan natin, useless naman din yung iba, hindi naman nila iniinom, na mamaho yung tubig. So kailangan fresh palagi yung tubig. Kaya napansin ko dapat isa lang para pagkaubos palit ka agad, so hindi siya mabukasan. Kasi yung mga manok kahit marumi na yan, inumin pa rin nila yan. Kaya siguro magkaroon ng bakterya, magkaroon ng sakit kasi hindi malinis yung patubig natin. And then tingnan niyo yung ating flooring mga kabagis. Ano yan, sodas yan to. So yung ano ng kahoy, so kung yung tae nila nami-mix lang dan, hindi siya, wala siyang baho. So yung maganda sa sodas para sa manok. So ngayon ito, kita ko sa inyo dito mga kabagis. So yun, siguro na experience ko wala silang sakit dahil again yung tubig nila every time fresh yan. Hello, kumusta ka dyan? Oh, mga kabagis. Oh. So yun, fresh palagi yung patubig nila mga kabagis. And then ang maganda kasi kung fresh, walang bakterya. So yun, so yun, walang bakterya. And then Bitrasin, ang Bitrasin naman mga kabagis, once a week lang ako naghahalo. Kasi kung everyday mo rin pa inumin ng Bitrasin yung mga manok na yan, ma-immune sila doon sa gamot. So kung may mga sakit, hindi na matatablan kapag gagamutin mo. Kaya once sa isang linggo, isang araw ko lang sila pinapainom ng Bitrasin. Then the rest ng mga araw na yan is pure na tubig na lang. And then after nyan, I alternate ko rin sa next week naman mga kabagis, instead na Bitrasin yung ihalo ko, yung antibacterial naman. Kasi yung mga manok kahit ano kinakain yan, yung mga ano dyan, minsan yung mga dumi nila kinakain nila. So kailangan mong maglagay na antibacterial. Ganyan ka sanay yung ating alaga mga kabagis. So and magano siya, magpatungin siya sa atin mga kabagis. Ito parang ano to, lalaki to eh. Ganyan sila kasanay. And oh, yan. So down. So yun mga kabagis, no, naging ano yan, napakaganda. Ako nagandahan ako sa mga alaga ko kasi nga yun, 40 sila, walang mga sakit. Yun naman talaga yung pinaka-importante dyan, yung hindi sila magkakasakit. Aanhin mo yung dami, tapos after ilang months, kalahati na lang yung buhay dyan kasi namamatay na yung iba. Minsan kinakatay na lang yung iba. So yun yung aking update sa aking RIR at saka yung ating pagmixing ng feeds. So i-update ko rin kayo mga kabagis kapag mangingitlog na yung RIR natin. Mangingitlog na yan mga 4 to 5 months pa. So matagal-tagal pa yan mga kabagis, no? And yun, sabi pala ng technician, after natin na-injikan yung mga baboy, hindi mo na paliguan yan kasi nga ano daw, tawag na may mga mahirap na magka-infection or mga magkakaroon sila ng mga sakit gawa ng pag-injection nila. Tapos 5 ml pa yung binigay, so matapang yun.
marami. So yun, hindi mo naliguin. Bukas pwede na niyang maligo kabagis. And then sabi din ng ating technician is mas maganda na i-avoid natin yung mga injections ng mga baboy. Katulad ng inahin. Pero ngayon, ininjikan niya ng vitamins kasi una pa naman yun. Then the rest niyan mga kabagis, for example kapag magpurga na, magbigay ng mga ibang mga kailangan ng inahin. So kailangan ang advice sa akin is maganda i-mix na lang sa feeds. Sabi ko nga noon pa nagmi-mix talaga ako ng purga nila sa feeds. Sabi niya maganda yan kasi less stress yan sa baboy. May mga vitamins din daw mga kabagis na mabibili natin na pwede din i-mix sa feeds, yung mga powdered na mga vitamins. Kaso daw when it comes to the anong tawag yun na yung effect niya, or when it comes to the result doon sa injectable na mga vitamins is mas maganda ang resulta doon sa ini-inject talaga kaysa doon sa hinahalo lang na sa feeds na mga vitamins, yung powdered. Kaso kung ano talaga, kailangan talagang i-avoid yung injection, pwede naman yun as our option. Pero sabi nga niya, kung kaya pa naman mag-inject, i-inject natin yung mga vitamins kasi mas mabisa at saka mas maganda ang effect, mas maganda ang resulta kaysa doon sa powdered. So yun yung sabi niya. Sabi ko nga normally naman talaga nagbigay ako ng mga purga nila Latigo, yung powdered na Latigo. Sabi niya okay yun, regular ko, monthly ko pinapainom. Sabi niya maganda yan na monthly kasi doon mo talaga yung mami-maintain mo yung gana ng pagkain ng baboy kapag ima-monthly mo. So yun mga kabagis, no? Pakita ko sa inyo yung ating mga baboy palang papakain tayo. Mga kabagis, papakain tayo dito, oh. Yan, hapon na, so hindi mo na masyadong makita. So ito na sila mga kabagis. Kumusta? Ito yung hindi ganoon kalakas kumain, kaya dinadry ko muna. Kaya kung hindi maubos, then hindi mabaho si dry. Yun. Ito naman yung iba. Ito yung inahin mga kabagis. Hala. Malaki na siya, mahaba yung katawan. Nagustuhan ko ng ating mga kabagis, technician, yung katawan ng inahin natin. Maganda daw gawing inahin talaga, mahaba. Ito naman isa, hindi ko ito siya. Yan, isang taka lang muna kasi dinadiet natin sila mga kabagis. Preparation yan. Tulagyan ko pa ito ng isa pa kasi yung isa dyan mga kabagis, patining pa yan. I-ano natin yan, i-area, i-dispatsa niya natin sa katapusan. Malaki na rin. Ito ating patubig, oh.
Yung isa dyan mga kabagis, hindi ito talaga yung kulungan niya kapag magbuntis na yan yung ating inahin. Iba, i-transfer yan dito sa malaki. Dito talaga yan siya dyan. Dito sa kulungan na to, kaso tumalon siya dyan. Ewan ko bakit siya tumalon dyan. Kaya kailangan niya i-transfer dito para maluwag siya kapag mga... So yun mga kabagis, so thank you so much sa inyong panonood and mabuhay tayong lahat. Mga kabagis, don't forget to like and subscribe in this channel mga kabagis to give you update whenever meron tayong mga bagong mga uploads or videos, and also you hit the notification bell para updated ka every time may upload tayo kagaya nito. Thank you so much.